Hala ka, mga kababayan, ikakagulat nyo po itong balita na malalaman nyo. Nako, saldi ko. Handang maging state witness sa impeachment versus PBBM. Nako, mga kababayan. Ito na kaya ang katapusan, mga kababayan. Sabi pa ng iba, the end is near daw. Nako, mga kababayan, saldi ko ay talagang gusto ng mawala sa pwesto itong si PBBM, mga kababayan. Pakinggan ho natin itong pahayag ni Mike Defensor na kung saan nagbigay daw ng mensahe sa kanya si dating Congressman Saldico na handa daw maging state witness dito sa impeachment case laban kay PBBM. Ito na po, mga kababayan, yung mensahe ni Saldico. Pakinggan nyo po. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ito na. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit na sa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Nako, mga kababayan, yari na. Tatayo daw. Diba sa Senado hindi pinapayagan mag-zoom itong si Saldico? Ngayon, pag ito'y pinayagan, tatayo daw siyang bilang state witness dito laban sa impeachment case versus PBBM. Kasi may mga nagsasabi, mga kababayan, na labag daw sa batas ang hindi daw tanggapin ang impeachment case. Nako, mukhang ang dami talagang mga binabali nilang batas itong gobyerno na ito. Bakit hindi nila tanggapin itong impeachment case? Kasi pag hindi daw ito tinanggap, labag daw ito sa batas, mga kababayan. Ang hindi pagtanggap ng reklamo daw ay labag sa batas, mga kababayan. Maraming mga nagsasabi, mga abogado at kung sino pa, mga kababayan. Talagang dapat tanggapin daw ito. Ito talaga ang tunay na impeachment, hindi yung unang inihain, no? Kasi yung unang naghain ay tauhan lang pala nito ni First Lady Araneta Marcos. At wala daw, mga kababayan, maano daw yun agad, ma-absuelto daw yun yung unang impeachment case. Kailangan, at sabi pala ni Kong Irise, mukhang madidismiss daw agad yun. At mababasura daw kung mapapatunayan, mga kababayan. So, proceed tayo yun sa pangalawa. At itong pangatlo, ito daw yung tunay, mga kababayan. Kasi talagang dito nakapaloob yung mga ebidensya talaga na talagang lalaban na ito daw talaga yung magpapatanggal sa pwesto kay PBBM. So tuloy natin, mga kababayan, itong pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. So salamat po. Ngayon, dadalhin ko naman yung topic on the economic sabotage. So yung graft and corruption, tapos na po tayo. So ito pala, mga kababayan, press conference pala ito kaugnay ng hindi tinanggap na impeachment case versus PBBM. So nag-press conference itong sila Mike Defensor, yung mga abogado, mga retired general. Talagang galit na galit dito sa hindi pagtanggap ng impeachment case laban kay PBBM. Economic sabotage doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman Jing Paras. Before I go to that, mayroon po muna akong may nakaligtaan. Yung sinasabi nila, si Vice President gumasto, nilustay yung pera na 125 million galing sa
pondo for confidential funds. Pero magkakaroon kaya ng paggastos si Vice President kung hindi binigay ni Marcos yung pera galing sa contingent fund. So, isa sa mga tinatakel namin na culpable violation of the Constitution is the violation of Marcos for releasing from his contingent fund 125 million plus 70 million for other expenses, pero yung 125 for confidential fund. Sinasabi ng mga experts, including former Senate President Trilon, that is unconstitutional. You can refer to the interview of Trilon and sino itong sa ABS? The other one, Karen Davila. Sinasabi ni Drilon, what Marcos did was unconstitutional kasi naglipat siya ng item, ng pera from the contingent to confidential fund. Wala namang item in the general appropriation. Bawal po lang mag-ubent according to the Constitution. It's a violation of law to transfer fund when there is no item. You cannot augment unless savings. Ang contingent fund is not savings. Only savings can be used by the President. So, Marcos has violated. Bago nyo sampahan si Sara, si Marcos muna ang sinampahan namin. Kasi siya ang source ng pera na ginastos ni Sara Duterte. Second, graft and corruption. Matindi itong graft and corruption ni Marcos. Ito mismo. It was heard in Congress. Si Undersecretary Panganiban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Panganiban. Nung tinanong siya ni Risa, dinidiktik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel, at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po, ang exchanges nila. Sabi ni Panganiban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin ng let's do it ourselves? Sila. Walang sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka kapag-import, you have a sugar order. Ito, there was no bidding. Hindi, ang matindi nito, pumili lang siya ng 3 sa 30 o 40. Pinili niya yung 3, All Asian Counter Trade, si Escaler, kaibigan niya yan, yung Sokdem Philippines na kinwestiyon ni Risa na walang pera, at itong Edison Lee, marketing. Bakit pipiliin mo lang yung 3 when there are more qualified? Nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture na nag-meeting si Marcos with these only 3 traders in Malacanang. So, this is graft and corruption, mga kababayan. Giving undue advantage, unwarranted benefits to these 3 traders over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding, at the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung kargamento, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So, he has already committed the crime of graft and corruption. And also, betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office. That he will execute the laws faithfully. Hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation of law. Ito naman, to favor his campaign crony,
nung binili ni Rason yung Shell, una muna binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno. Maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, mag-i-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, nirebid yun. Ihanap ng bagong bidder para papasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Odena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masaklap, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan, yung kontrata unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expire ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over Malampaya. Pero we squander that power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro ninyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanko. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, ni Romualdez, ako. I was surprised, bakit nakasama ako? Dapat silang dalawa lapat. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ito sabi niya, kayo ni Salde ko, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Siyang kuhanin. Okay? So, presuming na wala siyang natatanggap, pero hindi tayo naniniwala, November 2024 ba niya sinasabi ito? Alam niya na nangurakot si Martin, nangungurakot si Saldi. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, iimbestiga at ipatanggal niya ito. Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At sa mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabing mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Saldi. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Saldi were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution, yung kanyang oath of office, that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano na bang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any basis against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw finding sa ICI. Alam na nga niya. Pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos ngayon sasabihin mo, kasinungalingan. So, that's betrayal of public trust, mga kababayan. So, yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag ni Attorney Jing Paras at dito sa pahayag po ni Mike Defensor na pahayag na nagbigay ng pahayag si Saldico na handang maging state witness dito sa impeachment laban
kay Bongbong Marcos. So, sa mga bagong pasok dyan mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta ng ating channel. So, hanggang dito na lang po. At pasubscribe ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.